make him chase after mong mag no contact. Yon. Ito mga utol ha, take note. After ninyong mag no contact, na halimbawa na lang, ginawa ninyo yung no contact rule, naglaho kayo or nag-radio silence man. So, once na nagparamdam na yung partner ninyo, no, na humihingi na ng sorry, nagbebeg, nagmamakaawa. So ngayon, once na natapos mo na gawin yung no contact, na halimbawa, na pinatawad mo na siya, is kailangan mo pa rin siyang pahabulin. Kaya ito po yung nagiging topic natin. Dahil napaka-importanting bagay po nito pagdating sa pagtanggap mo sa taong gustong bumalik sa'yo na after mong ginawa yung no contact rule. Kasi meron po dapat itong transition na dapat gradually utol. No? Hindi yung porket bumalik na yung partner mo, nagmamakaawa, humihingi ng another chance, ay pagbibigyan mo na kaagad. Na yung tipong parang walang nangyari. No, na halimbawa na lang is grabe yung ginawa niya sa'yo, sinaktan ka ng todo-todo, no, nagkamali siya, or niloko ka man. So ngayon, ginawa mo yung no contact or yung no contact rule natin. Which is, yung no contact rule natin ay nagmi-minimum po tayo ng 30 days. So hamakin mo yan. After ng 30 days, no, na hindi ka nagparamdam sa kanya is babaliwalain mo lang yon na parang walang nangyari. Sa isang pangangamusta niya lang, sa isang pag-iyak-iyak niya lang dyan, or paghingi ng patawad sa iyo is bibigay ka na lang kaagad. Nang parang binaliwala mo lang yung no contact mo, na nandiyan ka pa rin naman pala, na naghihintay ka lang din pala, no, kung kailan siya babalik. So kasi kapag ganito ang ginawa mo utol, no, na kahit nag no contact rule ka pa for 30 days minimum, ay mae-echapwera lang po yun, or mawawalan po yun ng visa. Na halimbawa, nagmakaawa yung partner mo. Na babe, pasensya na talaga. No, hindi ko naman sinasadya. Please lang, bigyan mo na ako ng another chance. Magbabago talaga ako. No, babaguhin ko na yung sarili ko. And then, kapag ikaw is tinanggap mo lang din naman kaagad, na parang wala lang. No, okay babe, sige. Actually, matagal naman na kitang pinatawad eh. Oh, no. Yes, may mga ganito pang tema. No, matagal na kitang pinatawad. Hinihintay lang din naman kita na bumalik or magparamdam. So, sige, pinapatawad na kita. So, and then, after neto, no, after ng magkapatawaran, is parang wala na. Balik na sa dati. No, na parang wala lang. No, balik sa kung ano yung kinakaugalian dati. So, ito mga utol, kapag ganito kasi, ay tatatak at saka tatatak lang sa isipan ng partner mo na, uy, ganito lang pala kadali bumalik sa taong ito. Na kahit sabihin pa natin na nawala siya, no, na nagginawa mo yung no contact rule, pero pagdating sa partner mo, nawala siya, pero naghihintay lang naman pala ito sa akin. My God. And sa pagpanumbalik ko, sa paghingi ko sa kanya ng patawad, is agad-agad niya namang tinanggap na walang namang kahirap-hirap. So then, next time utol, asahan mo. Kung ano man yung rason kung bakit mo ginawa yung no contact rule, ay mauulit na naman yan. Kasi hindi mo malang siya pinahirapan eh. Pinakita mo lang sa kanya, na pinoprove mo lang sa kanya, na ganito lang pala kadali bumalik sa'yo kapag may nagawa na kasalanan yung isang tao, lalong-lalo na yung partner mo. Madali ka lang pala magpatawad. Madali ka lang pala bulahin ulit. Madali ka lang pala utuin ulit. Madali ka lang pala manipulahin. Halimbawa, nagpapakunwari lang siya, no? Bilog-bilogin ko nga to, utuin ko nga to, na para tanggapin ako ulit. So kung ikaw, agad-agad tinanggap mo, ay, yes, pinatunayan mo lang na madali ka lang talaga mauto. Oh. So ito ngayon mga utol, no? Ang gagawin natin is syempre kabaliktaran. No, na instead na ganun mo lang siya kadali kunin, tanggapin, no, or pabalikin, is kailangan mo muna siyang pahabulin. Lalong-lalo na sa mga kababaihan, no? Actually, nahimay nyo na po ito, no, kung paano magpakipot, no, which is gawain nyo talaga ito, yung magpapakipot. So,
kung marunong talaga kayong magpakipot, ito po ay yung tamang oras para gamitin mo yung pagpapakipot mo. Na kung may nagawa man siyang kasalanan and then nag-no contact ka, hindi mo siya kinikibo, hindi mo siya pinapansin, minimum ng 30 days. And then halimbawa, after 30 days, nagparamdam na naman siya and then tinanggap mo. Okay, nag-response ka sa kanya. Pero, wag agad-agad na tatanggapin or parang baliwala na lang. Na yung babalik kayo sa dati. No! Kailangan is padahan-dahan. Pwedeng pa-thumbs up ka lang muna. Pwedeng okay lang lahat ng sagot mo or yes or no. No, nang hindi mo muna siya binibigyan agad ng validation na parang walang nangyari na nandiyan ka na rin kaagad. Na yung tipong parang wala lang nangyari talaga. No, kung ganito kasi utol na hindi mo pa siya binibigyan ng validation ay mas lalong maghahabol yung partner mo na lalaki. Na uy, teka lang, ano ba yung meron? Tinatanggap niya ba yung paghingi ko sa kanya ng patawad? Okay na ba kami? Nagkabalikan na ba kami? So ngayon, kukulitin ka neto sa pamamagitan talaga na mas lalo itong maghahabol sa'yo. So ayaw mo pa ba neto? Nahahabol-habulin ka? Kasi nagpapakipot ka pa eh. Na kailangan mo talaga siyang bigyan ng parusa or consequences. No, na hindi porket nakagawa siya ng kasalanan at saka bumalik ng after 30 days is mapapatawad mo na siya kaagad na ganun lang kadali or ganun lang kabilis. Kundi kailangan niya munang pagdusahan. Na kailangan mo muna siyang i-test. No, kung paghihirapan ka talaga din niya na para makuha ulit yung loob mo. Kailangan mo siyang tignan utol. Kung totoo ba or sincere yung pagpanumbalik niya. Kasi once na bumigay ka kaagad, ay tiyak, mabubulagan ka na naman na yung hindi mo alam ay nagpapakunwari lang pala siya. Na again and again, uulitin niya na naman talaga. Ulit no, kung ano yung mga nagawa niyang kabalastugan sa'yo. Pero kung pinahirapan mo siya, isa lang po yung papasok sa isipan ng partner mo na lalaki. Na uy, ganito pala ka, hirap bumalik sa partner ko na to once na makagawa ulit ako ng kasalanan. No, so next time, hindi niya na po ito uulitin. Sigurado po yan na mas lalo na siyang matatakot ulitin no, yung pagloloko or kung ano man yung mga hindi kagandahang asal na pinapakita sa'yo. No, kasi matatakot na siya. Uy, baka next time is wala na talaga akong mababalikan kasi ngayon pa lang hirap na akong bumalik sa kanya. No, hindi ko alam kung tatanggapin niya ba talaga ako. Yes, nagiging responsive na nga siya pero parang wala pang validation eh. Wala pang kasagutan kung ano ba talaga yung meron na sa amin. Yes. So, the more po na ito yung maiisip ng partner mo is the more pong hindi niya na uulitin kung ano man yung nagawa niyang kasalanan sa'yo. Magkakaroon na siya ng takot eh. Diba? Versus doon kanina sa isa na kung ganun mo lang siya kadali, tinanggap ka agad is ganun din. No, yung papasok sa isipan niya na, uy, ganito lang pala kadali bumalik sa partner ko. So, pwede ko palang gawin ito next time kasi madali lang naman ito utuin pala eh. Diba? So, compare natin doon sa isa na pinapahirapan mo muna siya, tiyak. Hindi na po yan mawawala sa kanyang isipan na ganito pala kahirap bumalik sa taong ito kapag may nagawa akong kasalanan. Yes. So, ganun po ha. After ninyong mag-no contact, pagkatapos ninyong mag-no contact, kung halimbawa gusto mo na siyang tanggapin ulit, pero padahan-dahan, magpakipot ka muna, pahirapan mo muna siya. Ha, para malaman mo rin talaga kung sincere yung pagpanumbalik niya. Okay? So yun lang po mga utol ha, sana'y nakatulong yung video na ito. And then, sa mga gusto akong makausap one-on-one, PM nyo po ako sa aking FB page ng Payong Kaibigan ni Kiko. And then, sa may mga katanungan man dyan, you can leave a comment nandyan sa ilalim and sasagutin namin yan, lalong-lalo na sa ating YouTube channel. Maraming salamat, so ingat kayo, God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi ko